I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, pinagaling ni Hudgen ang Tiger King dahil naalala niya ang kanyang nakaraan sa kawawang hayop na inalipin at kinontrol ng Beast Palace Master. Naghanda rin si Hudgen kasama ni Dunkbill para sa pagpapatuloy ng kanilang labanan ng Beast Palace Master dahil alam niyang buhay pa ito. At muli nang naglaban ang dalawa pero sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang Beast Palace Master dahil sa nahigop niyang enerhiya mula sa disipulo. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagliwanag ang mukha ng Beast Palace Master nang malaman na buhay pa ang Tiger King. Sinabi ni Hudgen na pinatay na niya ito kahit ang totoo ay pinagaling niya ito upang makalaya siya sa pagkakakontrol ng Beast Palace Master. Sabi ng Beast Palace Master, buhay pa ang Tiger King. Nararamdaman ko siya. Nasa malapit lang siya. Tama, imposible na ang isang tulad mo ay matatalo at mapapatay ang Tiger King. Pagdating niya, kahit magsama pa kayo ng maliit mong daga upang labanan ako, wala rin kayong magagawa. Kinuha ni Hudgen ang kanyang Dragon Scale Blade gamit ang telekinesis. Matalim ang kanyang titig habang sinasabing, wala akong balak na patagilan pa ang labang ito. Tapusin na natin ito. Habang hawak ang espada, ramdam ni Hudgen ang bigat ng sitwasyon. Sa isip niya, masyado nang matagal ang laban na ito kaysa inaasahan ko. Nauubusan na ako ng lakas. Bawat segundo, nawawalan ako ng tsansa. Kung magtatagal pa ito, magiging imposible ng manalo. Pinagpapawisan siya ng malamig, ngunit hindi niya pinapahalata ang kaba. Ang bawat galaw ay kailangang kalkulado, walang puwang para sa pagkakamali. Alam niyang ang bawat oras na tumatagal ang laban ay nagdadala sa kanya ng mas malaking peligro. Nakatuon ang tingin niya sa Beast Palace Master na para bang hindi ito napapagod, ang lakas at galit nito tila walang katapusan. Naramdaman ni Hudgen ang bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Napahigpit ang hawak niya sa espada, ang katawan niya handang sumabog sa huling pag-atake. Sabi ng Beast Palace Master, tinanong mo kung paano naging ganun kalaki si Tiger King. Ang paborito niyang pagkain ay karne ng tao. Sa bawat salita niya, lumalakas ang tensyon sa paligid. Padaluyin ng Beast Palace Master ang nakakatakot niyang enerhiya, halos nanginginig ang hangin sa paligid. Malamig at puno ng puot ang kanyang tinig nang sabihin niya, sisiguraduhin kong ang bangkay mo ang magiging piyesta ng Tiger King bilang kabayaran sa pangungutya mo sa akin. Mabilis na sumulong si Hudgen, mahigpit ang hawak sa Dragon Scale Blade, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Malakas niyang sigaw, hindi yan mangyayari. Ang bawat hakbang niya ay puno ng puwersa, ang kanyang intensyon malinaw, tapusin ang laban. Naghandang sumuntok ng buong lakas ang Beast Palace Master, ang kamao niya nag-aapoy sa enerhiya. Galit niyang sabi, ni isang buto mo, hindi niya palalampasan. Ang kanilang pag-atake na mabilis at nakakapangilabot, ay nagbabanta ng pagsabog ng kapangyarihan. Nasalag ni Hudgen ang rumaragas ang suntok ng Beast Palace Master gamit ang Dragon Scale Blade. Ang tunog ng bakal at enerhiya ay kumalat sa buong lugar. Nagpalitan sila ng mabagsik at walang awang mga atake, bawat galaw puno ng puwersa at intensyon na patumbahin ang isa't isa. Kagat-labi si Hudgen, ang mga mata niya puno ng determinasyon habang iniisip, wala ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako pwedeng magkamali o mag-alinlangan kahit isang saglit. Ang laban na ito ay kailangang matapos ngayon. Kailangan kong ibuhos lahat ng meron ako, ngayon na. Ang bawat hampas ng espada ni Hudgen ay nag-iiwan ng marka sa lupa, at ang bawat suntok ng Beast Palace Master ay parang lindol na gumuguho sa paligid. Pareho silang hindi nagpapatalo, ngunit nararamdaman ni Hudgen na ang laban na ito ay magiging isang pag-ubos ng lahat ng natitira sa kanya. Napansin ng Beast Palace Master na naghahanda na ang batang Panginoon para sa huling malakas na atake. Naisip niya, kung masasalag ko rin itong paparating na atake niya, mauubusan na siya ng inner energy. Biglang iwinasiwas ni Hudgen ang kanyang Dragon Scale Blade, pinakakawalan ang kanyang pinakamalupit na teknik, ang Ninefold Resilient Calamity Blade Technique, First Form, 6 Consecutive Hellish Winds. Ang hangin ay nagliyab na parang mga talam, bumalot ng isang malaipu-ipong kamatayan, at sumambulat sa paligid ng Beast Palace Master. Ang lupa ay yumanig, at ang mga bato ay nagkadurog-durog sa lakas ng atake. Ngunit mula sa makapal na ulap ng usok at alikabok, lumabas ang Beast Palace Master.
Walang bakas ng pinsala sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa malamig ngunit punong-puno ng yabang na boses, sinabi niya, "Yan lang ba talaga ang kaya mo, batang Panginoon? Kung ganyan lang, tapos ka na. Ngayon, ako naman." Sinugod siya ng Beast Palace Master na parang isang bagyong hindi kayang pigilan. Ang lakas ng kanyang aura ay halos magpabagsak sa paligid. Ang bawat hakbang niya ay parang dumadagandong na lindol, at akmang susuntok siya kay Hadjan na walang awang layunin. Nanlaki ang mga mata ni Hadjan, ang puso niya ay dumagundong sa takot at gulat. Hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari na buhay pa siya at wala man lang bakas ng pinsala. Ang kalaban ay tila hindi man lang tinamaan. Bago pa siya nakatakbo o nakapag-react, mabilis na sumuntok ang Beast Palace Master. Wala nang sapat na panahon para makatakas. Isang malupit na suntok na bumulusok na parang isang bombang may kasamang malupit na enerhiya. Tumama ito kay Hadjan, at wala siyang magawa kundi tanggapin ang hampas ng matinding puwersa. Tumilapon siya, ang katawan ay nabangga sa mga matatalim na batuhan, ang kanyang isip ay nababalot ng kalituhan at sakit, ang buong katawan ay tila nawawala sa balanse. Nakangising sabi ng Beast Palace Master, "Ayos. Humiga ka lang dyan at hintayin mo ang Tiger King." Sabi ni Hadjan sa gitna ng mga nabasag na bato, "Aba Mr. Kitty, talagang hayop ang lakas mo." Iniangat ni Hadjan ang kanyang palad at pinadaloy ang enerhiya. Sabi niya, "Kainis. All or nothing na talaga ito ngayon." Gamit ang enerhiya, kinontrol niya ang kanyang mga espada. Lumutang ang mga ito sa ere. Habang duguan at puno ng galos, sinusubukan pa rin ni Hadjan na tipunin ang natitirang lakas niya at mag-concentrate. Sabi niya sa isip niya, "1/3 na lang ng inner energy ko ang natitira sakin, pero wala na akong pagpipilian kundi gamitin ang soul soaring heavenward. Yun na lang ang natatanging atake na maaaring gumana sa kanya. Kailangan kong panipaisan ang saklaw ng atake at i-concentrate ang lakas ko." Ang pagkontrol at pagpapagalaw ng mga espada sa paligid ay hindi ang tunay na chi sword control. Dahil mas mahalaga ang kalidad ng inner energy kaysa sa dami. Itinutok ni Hadjan ang kanyang mga espada sa direksyon ng Beast Palace Master, ang bawat galaw ay puno ng determinasyon. Ngunit ang Beast Palace Master ay tumawa ng malakas, puno ng panunuya. "Ha, para namang may magagawa pa yang chi sword control mo ngayong malapit ka ng mamatay." Sambit nito, tila hindi alintana ang mga naglalagablab na espada. Ngunit hindi niya napansin ang panganib sa kanyang likuran. Bago siya makapaghanda ng sarili, bigla niyang naramdaman ang matalim na talam na tumusok sa kanyang balikat. Si Dongpil. Habang ang Beast Palace Master ay abala kay Hadjan, si Dongpil ay nag-aabang at sumugod mula sa likod. Gayunpaman, ang atake ay hindi sapat upang magdulot ng malubhang pinsala. "Ano, ikaw, maliit na daga ka?" Bulalas ng Beast Palace Master. Ang galit ay sumabog mula sa kanyang katawan habang mabilis niyang hinawi ang espada at sinuntok palayo si Dongpil. Sa lakas ng suntok, tumilapon si Dongpil sa malayo, iniwan ang malalaking gasgas sa lupa at ang pakiramdam ng kabiguan sa kanyang katawan. Paglingon ng Beast Palace Master, nakita niyang papalapit ang Tiger King, at isang malupit na ngiti ang sumungaw sa kanyang mga labi. Ang mabangis na hayop na may galit na mata, at papalapit sa kanyang direksyon. Sabi niya, "Nandito ka na, Tiger King. Sige, kainin mo na ang mayabang na batang iyan. Huwag kang magtitira kahit isang buto." Isang malakas na alulong ang pumuno sa hangin, animoy isang sigaw mula sa kailaliman ng kagubatan. At sa isang iglap, ang Tiger King ay umatake ng mabilis at brutal. Sa hindi inaasahan, kinagat nito ang binti ng Beast Palace Master. Nagsimula ang isang malupit na sigaw mula sa Beast Palace Master, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang alaga. Gulat na tanong niya, "Anong ginagawa mo? Tiger King, bakit ako ang inaatake mo?" Ang mga mata ng Tiger King ay kumikislap ng galit at hindi na nakinig sa mga salita ng Beast Palace Master. Sa halip, mas pinili nitong magpatuloy sa pag-atake, ang kanyang matutulis na pangil ay hindi na nag-atubiling damagel sa kanyang dating amo. Samantala, tumawa sa gilid si Hadjan habang nanunood, at nakangising sabi, "Mukhang maraming galit at sama ng loob na naipon si Kitty laban sa sayo." Habang kagat-kagat ng Tiger King ang binti ng Beast Palace Master, nahihirapan siyang magpumiglas. Tila nakagapos na siya sa posisyon, at hindi niya magawang kumilos. Sa pagkakataong iyon,
nakita ni Hajin ang bintana ng pagkakataon. Mabilis na itinutok ni Hajin ang kanyang mga espada, ang mga mata niya ay nagliliwanag ng matinding determinasyon. Malamig na sabi niya, kadalasan, walang saysay ang mga laban, Mr. Kitty, soul soaring heavenward. Ang kanyang kamay ay kumilos na parang walang kahirap-hirap, at sa isang saglit, ang mga espada ay sumunod sa kanyang utos. Tumaas at lumipad, ang talam ay dumapo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Beast Palace Master. Ang bawat suntok at sipa ng mga espada ay tumagos ng matalim at malakas, nagdulot ng malupit na pagkatalo sa kalaban. Ang kaliwang braso ng Beast Palace Master ay naputol, at sa pagdapon ng mga espada, isang malakas na pagsabog ang umabot sa paligid, sumabog sa lugar kung saan tumama ang mga espada. Ang tunog ng pagsabog ay gumugol sa hangin, at ang Beast Palace Master ay napaatras, halos mawala ng lakas sa dami ng pinsala. Bagamat nanghihina at puno ng sugat, pinilit ni Hajin na tumayo. Ang katawan niya ay nanginginig mula sa hirap, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pagkilos. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang espada, ang bakal nito ay matigas at malamig sa kanyang palad. Sabi niya sa sarili, ang gulo na ng itsura ko. Pambihira, talagang napakadelikado ng labang yun. Habang nagsusumikap siyang magpatahan, tinitigan niya ang paligid. Ang mga alikabok na pumuno sa hangin ay nagbigay ng isang mahirap na tanawin. Ang mga batong lupa ay nagkalat, ang mga piraso ng bato ay nag-iiwan ng mga sugat sa lupa. Malaki ang pinsalang dulot ng pagsabog, at makikita pa rin ang malalim na bakas na iniwan ng mga espada at enerhiya sa mga pook na tinamaan. Isang malalim na buntong hininga ang binitiwan ni Hajin. Sabi ni Hajin, well, at least wasak na talaga siya ngayon. Dali-dali namang lumapit si Dumpil at kinumusta ang lagay niya. Aligagang sabi niya, batang Panginoon. Ayos ka lang ba? Pabirong sabi ni Hajin, kumusta yung ginawa ko? Hindi naman na siguro masama ang naging pagtatapos ng laban, tama. Pero pinalampas mo ang pagkakataon mo. Sayang, naguguluhang tanong ni Dumpil, ha? Anong ibig mong sabihin? Nakangising sabi ni Hajin, oh, hindi mo na-gets yung sinabi ko. Sa isip ni Hajin, dahil nanatili si Dumpil sa Supreme Peak, magandang oportunidad ang makalaban ang Beast Palace Master para malampasan niya ang limit niya at makaabot sa susunod na realm. Pero sinarili na lamang ito ni Hajin, at sinabi, hindi, hayaan mo na. Hindi makakatulong sa iyo kapag pinaliwanag ko. Makikita ang dagwang kaputol ng braso ng Beast Palace Master sa lupa, sa gitna ng mga nawasak na bato. Malapit sa kanyang katawan na nakahandusay at wala ng malay. Sabi ni Hajin kay Dumpil, ngayon, buhatin mo ko. Talagang matatag ang hayop na yun. At ayos pa ang katawan niya. Nakita nila ang katawan niya na buo pa sa kabila ng malakas na ataking tinanggap, bagaman butas na ang katawan at putol na ang isang braso. Ganun din ang Tiger King. Bagamat walang malay pero buo pa ang katawan nito. Sinusubukan itong gisingin ni Goldie. Tanong ni Dumpil, pero bakit kaya inatake ng Tiger King ang Beast Palace Master? Sagot ni Hajin, sa palagay ko ay dahil malalim ang kanyang galit at mga sama ng loob sa kanya. Napatanong naman si Dumpil kung bakit kaya ito may galit. Napaisip si Hajin at sa kanyang isip tila sinasabi sa natutulog na Tiger King, naging halimaw ka man pero mabuhay ka na ngayon bilang hari ng kabundukan. Huwag kang magpapatali sa sinuman. Naputol ang katahimikan nang may mapansin si Dumpil. Sabi niya, batang Panginoon, may nararamdaman akong demonic energy. Sa tingin ko yun ay galing sa Berserk Demon Squad. Di nagtagal ay dumating nga ang Berserk Demon Squad sa pangunguna ni Uihang Ryan. Lumuhad siya at bumati, hindi mapagdududahan ang banal na katuroan. Lahat ng demonyo ay lumuluhod sa iyong harapan. Ako, si Uihang Ryan, ang Berserk Demon Squad leader ay bumabati sa ikatlong batang Panginoon. Dumagundong ang boses ng mga mandirigma sa likuran niya at sinabi, binabati namin ang ikatlong batang Panginoon. Walang pinalampas na oras si Uihang Ryan at mabilis na nagulat, natalo namin ang mga Tang Clan Squad maging ang mga puwersa ng Beast Palace. Tinatapos ng general at ng ikalawang grupo ng Berserk Demon Squad ang mga bagay-bagay sa lugar na pinangyarihan ng labanan. Nakangiting sabi ni Hajin sa kanya, good job. Magaling ang ginawa mo. Sabi niya sa isip niya, dati sobrang hindi ako komportable sa demonic energy pero ngayon ay nagiging maginhawa na ito para sa akin. Nang tumayo na si Uihang Ryan napansin ni Hajin ang kakaibang ekspresyon niya.
Kaya inasar niya ito, sabi niya, bakit parang di ka masaya? Sabi ni Uy Hungarian, ha? Ako, napakrus siya ng mga braso sa dibdib at napaisip. Sagot niya, siguro dahil medyo na-overwhelm lang ako ngayon. Inilabas ni Hajin ang kanyang kamao at sinabi, ano namang nakaka-overwhelm? Susuntukan kita kapag walang kwenta ang sinagot mo. Sabi ni Uy Hungarian, ang laki na kasi ng pinagbago mo. Nung huli tayong nagkita, malakas ka na, kasing lakas ng mga pinuno ng 7 pamilya. Pero ngayon, isa ka ng halimaw. Nahihirapan na akong makipagsabayan sa'yo noon pa pero ngayon sobrang lumakas ka na. Natigilan si Uy Hungarian nang biglang natamba si Hajin sa kanyang dibdib. Hinang-hina at tila wala ng lakas. Mabilis naman siyang sinalo ni Uy Hungarian at alalang tanong, ayos ka lang ba? Sagot ni Hajin habang pilit nilalabanan ang pagod, walang kwenta. Galingan mo pang sumagot, Uy Hungarian. Ikaw ang pinuno ng isang buong squad. Hindi ka pwedeng mapag-iwanan. Umakbay si Hajin sa balikan ni Uy Hungarian, at inilalayan siya nitong maglakad. Sabi ni Uy Hungarian, ginagawa ko ang makakaya ko, ha? Nakapikit na sabi ni Hajin, ubos na ang lakas ko, nasa limit na ako. Ni hindi ko na mabuksan ang mga mata ko. Samantala, habang buhat-buhat si Hajin, nagtataka si Uy Hungarian dahil may naramdaman siyang nakakakilabot sa aura sa paligid. Hindi nila napansin na sa kanilang likuran ay nakabangon ang Beast Palace Master. Nakadilat ang isang mata, putol ang braso, pero nakatayong muli ang Beast Palace Master. Buhay pa siya, tumalon siya ng mabilis at sumugod tungo sa direksyon ni Hajin at Uy Hungarian, ngunit bago pa siya makaabot sa dalawa, mabilis na tumalon sa ere si Dumpil at gamit ang kanyang espada ay pinugutan siya ng ulo. Nagliliwanag ang mga mata ni Dumpil sa taglay na determinasyon at lakas. Sa pagkakataong ito, nakaakyat na siya ng isang realm. Pagkalipas ng ilang araw, sa palasyo ng Demon God, nasa gitna ng malalaking banga ng alak ang Demon Lord, habang nag-uulat si Mudam. Tanong ng Demon Lord, ano ang mga naging resulta? Ulat ni Mudam, ang 3 grupo mula sa Beast Palace ay nakaranas ng nakamamatay na mga pinsala. At karamihan sa mga puwersa ng Tang Clan ay namatay rin. Madaling nagtagumpay laban sa kanila ang Berserk Demon Squad at ang ika-4 na general. Tanong ng Demon Lord, ano naman ang nangyari sa patriarka ng Tang Clan? Sagot ni Mudam, nadakip siya pero hindi pa ipinapadal rito. Sabi ng Demon Lord, tama lang yun. Kung itatago natin dito ang patriarka kasama ang Poison Dragon Pavilion Master, magdudulot lang ito ng mas maraming gulo. Sabi ni Mudam, congratulations, Demon Lord. Ngayon wala na ang isang problema ng Timog Manchuria. Ngunit sabi ng Demon Lord, hindi pa. Sila ay isang makapangyarihang organisasyon na matagal nang nabubuhay sa loob ng daan-daang taong sa rehiyon ng Outer Wall. Hindi sila babagsak dahil lang ang pinuno nila at ilang daang elite squad ay napulbos. Gayunpaman, ikinatuwa pa rin ng Demon Lord ang naging resulta. Sabi niya sa isip niya, nakakamangha pa rin itong nagawa niya. Maiintindihan ko sana kung gumawa ng kasunduan ng 3 doon. Lubhang mahirap ng kanyang ginawa, lalo na't kasama ang tagapagmana ng Ice Palace. Pero nagawa niyang patayin ang pinuno ng Beast Palace at ipahiya ang Tang Clan. Interesante talaga siya. Samantala, mabilis ding kumalat ang balita sa iba't ibang organisasyon. Di nagtagal ay nakarating din ito sa Righteous Heavenly Alliance. Nagulat ang isang miyembro ng Righteous Heavenly Alliance habang nagmamadaling pumasok sa loob ng tahanan ni Alliance Leader Dam Seong. Alliance Leader, may malaking balita. Ngunit abala si Dam Seong sa kanyang hardin, tinitingnan ng mga halamang tumutubo sa paligid. Hindi agad siya tumugon, abala sa pagtutok sa isang particular na bulaklak. Sandali. Konti na lang ito, sabi niya habang pinapansin ang ulat. Parang hindi ito. Nahanap ko na. Ang third 10 color flower. Nakakatuwa naman. Ang kanyang mukha ay kumislap sa saya ng matagpuan ang bihirang bulaklak. Hindi pa rin siya nagmamadali, tila walang pakialam sa balita ng labanan na dumating. Pinitas niya ang isang makulay na bulaklak. Iniabot niya ito sa tauhan, at sinabi, ipadala mo ito sa abad. Narinig ko na nahihirapan siya ngayon dahil sa sakit niya. Gusto kong mapabuti ang kalagayan niya. Mahirap nang alagaan ang hardin ngayon na matanda na ako. Malapit na ba ang oras para umalis ako? Sa kanya tinanong ang tauhan kung ano ang balitang ipag-uulat niya. Sabi ng tauhan,
Patay na ang Southern King, napalingon si Dam Seong at bahagyang nagulat sa balita. Sa umiigting na politika at mga pagbabago sa kapangyarihan, ano kaya ang susunod na mga hakbang ng Righteous Heavenly Alliance, gayon din ang Demon Cult, abangan sa susunod na kabanata.